Ano ang nasaksihan natin kanina sa Senado at bakit tila parang may masidhing pagnanais na hindi makaboto si Senator De La Rosa at siya ay arestuhin? At ano ang magiging implikasyon nito sa future ng politika dito sa Pilipinas? Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. Sa lahat ng mga kudeta na nasaksihan natin, kahit ako po noon nung nagtrabaho ko dyan sa Senado mula 1994 up to 1997, wala akong nasaksihan na kudeta na kasing madrama at maaksyon kaysa dito sa nasaksihan natin. Mayroong habulan, mayroong pagpigil, at si Senator Bato de la Rosa, nakikita natin doon sa video halos nagkakandara pa sa hagdan upang matakasan yung mga NBI na pilit siyang pinipigilan na makapasok doon sa session hall. Ang idea kasi po dyan, once yung senador ay nakapasok na sa kanyang opisina at sa halls of the Senate, doon sa session hall, hindi po siya pwedeng dakpin. Actually, kahit doon mismo sa loob ng Senado, hindi ito pwedeng mangyari sapagkat sagrado ang halls of Congress na yan, at dapat yan mayroon munang pagpapaalam doon sa liderato ng Senado kung mayroong mga isa-serve na warrant. Pero apparently before dumating dyan sila Trillanes at saka itong NBI, mayroon ng previous na permiso mula sa Senate leadership. That is according to the accounts of some of the senators who were there. Pero once nakapasok na si Senator Bato de la Rosa sa session hall, it was game over. Hindi pwedeng pumasok doon ang mga NBI agents at hulihin nila. So anong effect nito? Mission failed. Bakit kailangan hulihin si Senator Bato de la Rosa? Because I assume na alam na rin ito ng liderato ng Senado na papalitan na magkakaroon ng kudeta. Alam mo, bago nagkakaroon ng kudeta, may ugong-ugong yan eh. Nagbibilangan na sila ng numero. At alam na nila by that day na there will be a kudeta. And there is a possibility that Senator Bato de la Rosa will vote, na boboto siya. At very critical ang boto ni Senator De La Rosa because ang sa Senado, kailangan mo dyan talaga ay 13 votes para ma-obtain mo yung majority. Hindi pwedeng 12 lang kasi pag 12, dead even kayo, mananatili si Tito Soto. So it was very critical na si Bato De La Rosa ay makarating doon at makaboto. Ganito kadrama po yung sitwasyon na ito. It was very urgent that he makes it, and he did. Salamat sa Diyos, nakapasok si Senator Bato De La Rosa. And when he made it inside the session hall, even yung mga NBI agents knew it was game over. Senator Tito Soto knew it was game over. Tapos na ang boxing at alam niya mapapalitan na siya. At ngayon na napalitan na nga ang Senate leadership, kanina diniscuss ko to sa nauna ko ng video, maraming magaganap nito. Because now, it is very clear na yung impeachment, ala na to, patay na ito. Because with 13 senators voting, at ina-expect na ito rin ang boboto, kung matuloy man ito sa may elevate sa Senado yung impeachment, yung 13 more than sufficient. Kasi kailangan mo dyan 2/3 to convict. Ito majority most likely will side with Sara Duterte. Now, because of this possibility na hindi na talaga mai-impeach si Sara Duterte, malaki ang magbabago sa political dynamics ng Pilipinas. Ito pong mga congressman na ito na mga nagsiboto against kay Sara Duterte, makikita nyo yan, slowly will be trying to gravitate towards the good side of Sara Duterte. Isa-isa na yan, magsisidistansya dito sa administrasyon. Bakit nila gagawin yan? Because kaya lang sila pumapanig dito sa administrasyon na ito is because they were hoping na matatanggal nila si Sara Duterte. At ngayon, na malinaw na hindi na talaga ma-remove si Sara Duterte by virtue of an impeachment, yung plano ng administrasyon is most likely not
not gonna happen. At mapapalitan na talaga itong administrasyon na ito by 2028 or even earlier kung ano man kung merong mangyari in between. But definitely this cannot be more than 2 years. So pinag-uusapan natin dito ay a contest between the remaining 2 years of BBM administration and the possible 6 years ni Sara Duterte. Mag-i-invest ka ba dito sa less than 2 years na natitira ni BBM? Or will you try to go to the good side? At makikita nyo dito, marami nang mababago sa takbo ng politika. At yung paghina na ito ng administrasyon ay magpapatuloy. Unti-unti na yan na habang pumapapalapit na tayo sa dulo ng 2027. 2027 is halos, that's the final year that BBM will be president. At dito niya masigit na mararamdaman yung kanyang pagiging lame duck president. At ang tanging option nila dito, kanina nadidinig ko nito, pinag-uusapan na yung possibility of a constitutional amendment. They have tried this in 2023 and it failed, but they're gonna put it out again kasi ito na lang natitira nilang option. Second option dyan will be a martial law, or kaya mag-imbento ng kaguluhan kagaya ng panahon noon ng kanyang tatay na si Marcos Sr. na kunyari inambush si Enrile, nagdeklara ng martial law. Things like this, mga scenario na ito is not remote na mangyayari kasi ngayon pala makita mo na kung gaano yung effort nila. I mean, this is disgusting itong nangyari nito sa Senado kanina. Ngayon lang tayo nakakita ng ganitong pagkilos mula sa kapulisan or NBI na deliberately ay talaga magi-interfere sila dun sa proseso ng Senado to make sure that Tito Sotto will not be removed from office. Yung pagpunta ni Trillanes doon na may daladalang warrant of arrest. I mean, who is he? Sino ka para magdala ng warrant of arrest? Sino ka para mag-serve? And who validated that warrant of arrest? Sinong korte nag-issue ng warrant of arrest? There is no local court na nag-issue ng warrant of arrest. So ito, inuulit nila yung game plan nung kinuha nila, dinukot nila si Rodrigo Duterte. At uulitin nila ito ngayon. But now, malabong mangyari ito. Because the Senate has already taken custody of Senator Bato de la Rosa. At ngayon, hindi nila basta-basta makukuha si Senator De La Rosa because he is under Senate protective custody. So we are hoping that the Supreme Court finally should come out with a decision on the petition challenging the legality of the arrest of Rodrigo Duterte because ito yung magiging gabay-batayan ng Senado at ng lahat pa ng mga mamamayan at ng ahensya ng gobyerno tungkol sa implementasyon ng mga foreign warrants ito na galing sa ICC, which very clearly is in violation of the Constitution at yung umiiral na batas natin dito sa Pilipinas. Hindi ka pwedeng basta magdala ng warrant of arrest dito from a foreign country nang hindi man lang ito nakukumpirma at dumadaan sa ating mga hukuman. That is simply unconstitutional and illegal. Pero nangyari ito, nagawa ito dahil kontrolado nila ang administrasyon. But God is still the God of this country. Ang Diyos ay kumikilos pa rin. Naririnig ng Diyos ang inyong mga panalangin. Because the timing that it happened could not have been more perfect. Parang isinulat ito, yung istorya na ito. And this is so exciting kanina na pinapanood natin na nagaganap. Habang bumuboto doon sa House of Representatives para i-impeach si Sara Duterte, something is happening in the Senate upang naman proteksyonan ang demokrasya at ang karapatan ng mga mamamayan. So I'm telling you, even the administration today knows this. Alam na nila that this is game over for them. Tapos ang boxing dito. Sara Duterte will be president in 2028 or even earlier. And there's not a thing that they can do about it right now. Yung ginagawa nila matibag ng NBI, huwag kayong matakot dyan. Ito ay mga pagpipiglas na lang ng mga taong nalulunod. Pero tayong lahat, alam na natin nangyayari. Sapagkat tayong lahat, tayo ay nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam
ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.